may isang senador, Pangilinan. Noon, below 8, no criminal liability yan. Below 9 rather. Below 9. Above 9, under 12, tignan ng fiscal o ano, if there is really malice or a violent character. Noon, 12 hanggang 16, apply na yung law. Pero usually, yung bata talagang nire-release. Here comes Pangilinan. You know what the guy did? Yung problema natin ngayon. Yung mga hold-upper, yun yung nakikita ninyo noon na sa Dewey Boulevard. Nakikita ninyo nag-snatch, takbo dito, takbo doon, nakukuha sa camera. And do you know, I said, why they are so bold to do that, daring? Because they have been previously, sa experience nila, under the Pangilinan law. Hindi ka makulong. Binigyan din ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC na mahalagang tutukan ang mental health at stress ng mga kabataan na maaaring isa rin sa mga factor na nakakaapekto kaya't may mga pagkakataon na nagiging marahas ang mga ito na nauuwi sa paggawa ng krimen. Ayon kay JJWC Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco, responsibilidad ng mga pamilya, paaralan at komunidad ang pagbibigay ng tamang gabay at suporta sa mga kabataan. Malakihan niya ang maitutulong nito upang maiwasan ang mga problema na maaaring mangyari sa hinaharap kaya't hindi dapat na maisantabi ang usapin sa mental health. Yung stress, yung mental health issues, talagang dapat tinututukan. Opo, sir. Parte din yun ng ng Child Protection Committee na naglalagay sila ng mga measures para sa anti-bullying, para sa mga mental health ng mga bata. So, dapat naka-establish po yun sa school natin. Doon naman sa mga malalaki, yung responsibilidad natin na magbigay ng tamang impormasyon sa mga bata, tamang guidance sa mga bata. Dapat parati nating nadidetect yung mga mental yung mental mga health. red flags. Red flags para hindi tayo nakakaabot dito. Usually ang nagtutulak sa kanila yung kung dysfunctionality ng kung saan sila nakatira, yung peer pressure, paano sila pinalaki, yung talagang environment nila. Malaki talaga, sir, yung pamilya. Malaki yung ng pamilya at ng komunidad. So, yung support system. Yung support system niya. So, yun. Dapat yun yung titingnan natin. Wag nating bigyan ng mga maling impormasyon yung mga bata. Hataw Balita ngayon! Pag-usapan natin yung tungkol dito sa Pangilinan Law, tungkol sa juvenile children. Tapos kahapon nag-upload ako tungkol dito naman kay PRRD na galit siya doon sa Pangilinan Law kasi dahil nga daw doon sa Pangilinan Law, yan nagiging masyado matapang yung mga bata. Which is para sa akin, parang parehas lang silang mali. Bakit ko masasabi? Yung kay Pangilinan, yung sa Pangilinan Law, ang ko doon is maganda sana yung niya, yung gusto niya mangyari. Pero mas maganda pa rin yun kung mas talaga mas bata, mas yung gawin man lang 12 or 10 years old. Pero hindi dapat ikukulong. Hindi dapat ikukulong. Ilalayo lang sila sa pamilya nila para i-correct. Huwag natin silang ikulong. Sa naaalala ko nung bata pa ako, mayroong Boys Town na tinatawag. Hindi ko alam kung ano pa yun kasi kung kailan yun nag-umpisa. Alam ko kasi noon pa meron na tayong tinatawag na Boys Town Kasi kung bakit ko alam, meron akong kaibigan noon kababata ako na nakulong doon. Pero
yung mga nakukulong daw doon, nakakatakas lang din kasi masyado daw mababa yung bakod. Madali lang daw akyatin. Tsaka yung mga security daw nila kulang. Kaya yung mga nakukulong sa Boys Town, nakakalabas lang din. Kaya siguro ganyan yung kumakalat sa social media na sinasabi nila na maling impormasyon daw yung natutunan ng mga bata, na kesyo ang alam daw ng mga bata hindi sila liable kapag ka nag-commit sila ng krimen. Oo, gets natin yun, pero kasi kaya lang siguro kumalat yung ganun kasi hindi talaga kasi kayo nararamdaman wala kasi kayong kumbaga parang hindi nyo kasi sineryoso yan batas na yan. Hindi talaga siya na-implement. Kahit nandyan siya, hindi siya ini-implement ng tama. Kaya para sa akin yung sa ni Senator Pangilinan, yung Pangilinan law na sinasabi, ibaba nyo pa, gawin nyo at least 10 years old, tapos wag ikulong. Instead, i-correct. Lagay sila sa isang institusyon na matibay na institusyon. Kasi yung dati yung sinasabi ko na Boys Town, hindi ko masasabing matibay yun Nakakatakas yung mga bata Ilagay sila sa isang institusyon na meron talagang mga professionals. Mga psychiatrist dyan na regular talagang dyan magtatrabaho, talagang iaano sila para makorek sila, turuan ng tama na hindi itinuturo sa pamilya nila, sa bahay nila. Kasi kung mga yan tinuturuan ng tama, hindi magkakaganyan yan. Hindi sila aabot sa ganyan. Kung maayos ang mga pamilya nila, hindi sila magkakaganyan. Kasi karamihan dyan, broken family, single parent ang magulang, ganyan. Mga bunga ng early pregnancy, yung mga ganyan yan Yun ang talagang problema. Kung bakit dumadami yung mga ganyang klaseng bata. Yun ang kailangan yung resolbahin. Gumawa kayo ng batas na mapipigilan yung mga ganong klaseng problema, yung mga ganong klaseng yun ang gawin yung batas. Yung kay Senator Robin naman, yung kay PRRD na gusto nilang gawing criminal liability bumaba. Pambihira, hindi naman criminal yan Yes, oo, tama, nakakakommit sila ng krimen, pero under dahil sa pagiging ignorante nila. Di naman nila alam ginagawa nila, bata sila bata yan, hindi sila naturuan ng tama, kaya ganyan sila. Bakit nyo ikukulong? Kaya ayoko yung ganyang batas, parehas ng parehas, hindi ako agree dyan sa na yan. Opo, mahal ko si PRRD, mahal ko din si Senator Robin. Gusto ko yung stand ni Senator Robin somehow sa mga ibang bagay. Pero yung gusto niyang makulong yung mga bata, at yung mga ganon, para sa akin parang mali siya. Dahil kapag ang bata kinulong mo, let's say 5 years, 10 years, paglabas niyan, sa tingin mo babait yan? Hindi, lalo mo siyang gagawin demonyo pag ikinulong mo sila. Kawawa naman. Maganda dyan pagsamahin nyo yung dalawang nyo, magsalubong kayo, magkaisa kayo. Kasi hirap sa atin dahil sa mga political affiliates nyo, nag-aaway na lang kayo, kumbaga parang pataasan kayo, pagalingan kayo. Hindi dapat ganun. Dapat hanapin nyo kung ano yung pinakatama sa lahat, yun yung gawin nyo. Isipin mo, bata, kukulong mo, wala na, sinira mo ng kinabukasan ng batang yun. Dapat dun magtayo kayo ng isang matibay na institusyon na magko-correct sa kanila. Maglagay kayo ng mga tao dyan, ng mga professionals na huhubog sa kanila. Kasi sa kanila, sigurado ako yung mga batang yan kasi hindi na maayos yung pamilya niyan
Ito pa isa, Senator Robin, bakit hindi na lang ganitong gawin nyo? Bakit yung mga bata ang ikukulong nyo? Di yung magulang ang ikulong nyo. Yung magulang, yan talaga responsable na sila. Ang hirap kasi sa ating mga Pilipino. Gawa tayo ng gawa ng bata. Hindi natin alam kung paano magpalaki ng bata. Yun eh. Paano ba magpalaki ng bata? Paglaki niyan, pag-aaralin mo. Pagkatapos pag-aral niyan, ibibigay mo lahat yung pangangailangan nila hanggang sa lumaki sila. Sapat na ba yon? Hindi pa rin sapat yon. Dapat kaalinsabay nun, tuturuan mo sila kung paano makisama sa makipagkapwa bata, kung paano maging mabuting mamamayan. Ituturo nyo yon. Hindi nyo iaasa lahat yan sa teacher. Hirap kasi sa atin, ang tatamad natin, inaasa na natin yung mga anak natin sa gadget. Kaya tingnan mo, ang dami mga bata ngayon English speaking kasi lahat sila ganyan eh. Puro gadget sila eh. Wala na, hindi na kinakausap ng magulang, yung gadget na yung kinakausap. Tama? Kaya dapat dyan ang parusahan nyo yung magulang eh. Pag ang magulang irresponsable, gumawa kayo ng batas sa mga irresponsableng magulang. Pagka ang naging outcome ng mga anak nila ganyan, yung magulang ang habulin nyo, wag yung bata. Sus. Diba? Kawawa yung mga bata, walang kinalaman yan. Kaya lang sila nagkaganyan kasi kasalanan niya ng magulang nila, pinabayaan sila eh. Tapos yung mga mobile games na mararahas, yan yung mga dahilan yan eh. Kaya akala nila normal yon kasi yun yung lagi nila nakikita. Isipin mo, namaril, hindi lang yan yung kasong yan eh. Nagkaroon na ng kasong yan doon sa Australia nung mga ilang taon na rin ang nakalipas eh. Yun yung dahilan nun eh. 'Di ba? Kaya siya namaril dahil yun yung niya eh. Kumbaga ginawa niya, gusto niyang gawing sa totoong experience yung kung paano yun talagang namamaril. Sa isipin mo, pinasok niya yung mosque tas namaril siya ng namaril doon. Kasi yun yung nagpalaki sa kanya, mobile games. Hindi pinabayaan kasi siya ng magulang niya. Dapat ganun eh. Magkaroon kayo ng ganung batas. Huwag kayo puro na lang kayo kasi pataasan na lang kayo eh. Ayaw nyo na magtrabaho talaga. Puro na lang si ganito magaling, si ganun magaling. Hindi ganun. Maawa kayo sa Pilipinas kasi nabubulok na tayo. Sobrang lumalala na tayo ng lumalala. Ang lala ng problemang yan. Isipin nyo kung gaano kalala yan. Isipin mo gaano karaming bata yan. Napakaraming bata yan. Hindi lang yan. Masusundan yan. Masusundan yan kasi wala na nagtuturo sa kanila. Maraming ganyang klaseng bata. Hindi nyo lang alam. Kaya dapat gumawa kayo ng batas na susugpo sa mga ganyan. Tapos magtayo kayo ng institusyon na matibay. Yung talagang magtatrabaho, hindi yung maglalagay lang kayo ng ganito, pipicturean nyo, tapos na ganito, meron na kayong ganyan. Pagtapos magpicture, wala na. Hindi naman talaga magtatrabaho. Diba? Hirap. Grabe. Ang nakakatakot na tuloy. Nakakatakot na. Kasi meron pa akong 2 estudyante. Kakaba-kaba ngayon tuwing hindi ko alam kung makakauwi pa ng yung anak ko dahil ultimo sa eskwela, hindi na natin alam kung safe. Ay nako, Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Siguro hanggang dyan na lang muna mga kababayan. Maraming salamat. Mahalin natin ang Pilipinas. Iisa lang to. Kahit nahihirapan na tayong lahat, atin pa rin.